Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Maestro Bicolana TLE Tambayan. So before anything else, bago po tayo mag-proceed sa ating discussion, so kung gusto nyo po or nagustuhan nyo po ang ating video, don't forget to subscribe my YouTube channel. Okay? Just click the notification bell at the button. So, supposedly teachers, our discussion for today is all about self-review. Paano ba mag-aral ang isang self-review takers? Okay, so yun yung mapag-usapan natin. Pero lagi niyo pong tatandaan na kung kayo ay may pera, teachers, hindi naman kayo on work sa trabaho, so pwede po kayo na mag-enroll sa review center. Bakit? Malaki po ang chance na marami kayong matutunan pag nag-enroll kayo sa review center. Okay, so bakit? Isa dyan is yung disiplina nyo sa sarili nyo. Kasi sa review center, nagseset sila ng time schedule kung ano ang aaralin ngayong Saturday. Professional education, for example, foundation of education. This, Sunday, ang aaralin nila is general education about mathematics. So, may tamang disiplina. And then, itinuturo din po sa review center ng mga coaches at ng mga instructor kung paano atakihin ang board examination. So, there's a lot of strategies na ma-i-encounter ninyo at makakatulong sa inyo sa pagpasa sa board examination. Ma'am Grace, what if wala po kaming budget, wala po kaming pera? Diba? So, doon papasok ang self-review. Okay, so teachers, mag-self-review ka man, mag-review center ka man, kung wala kayong tamang disiplina sa pag-aaral at sa pagre-review, hindi po yan maipapasa agad-agad. Bakit? Kailangan natin ng techniques, kailangan natin ng strategy, kailangan natin ng disiplina to pass the board examination. Maliwanag po. So, ang tanong, Ma'am Grace, bakit may bumabagsak? Nag-review center naman. May self-review naman na pumapasa. Diba? So, ang techniques and strategy dapat nyong makuha. Kailangan meron kayong metacognitive skills. Kailangan marunong kayong mag-analyze sa bawat situation. Kasi nga po, sa board examination, there's a lot of situational question. Alam nyo kung paano mag-eliminate ng maling sagot. So, that's the techniques and strategy. Okay, na tinuturo. Okay po. So, ngayon, teachers, di ba? So, ngayon, sa madaling salita po, pag kayo self-review, ang lagi nyong tatandaan, teachers, is time management. Yan ang unang gagawin ninyo. Magkaroon kayo ng time management. Okay? So, ano yung time management na sinasabi ko? Kung kayo ay on work sa trabaho, wala na kayong time para mag-review para pag-uwi nyo sa bahay. Bakit? May mga times na hindi gumagana yung memory natin. Bakit? Pagod na. Pagod na tayo kasi maghapon gamit na natin. Katulad ko, maghapon gamit ko na yung lakas ko. 'Di ba? Kasi naka full time nga ako sa school kung saan ako nagtuturo habang nagre-review. So ngayon, inalam ko sa sarili ko, anong oras ba nagpa-function ang knowledge ko para mag-aral? So nalaman ko na mas gumagana yung knowledge ko sa oras ng 2:00 ng madaling araw. 2 a.m. to 4 a.m. sa madaling araw po ako nagre-review. And then, nag-set na po ako ng schedule dyan. Okay, ano yung schedule na sinet ko? Teachers, isinet ko na po dyan yung professional education 2 a.m. to 3 a.m. sa madaling araw, professional education. 3 a.m. to 4 p.m. ang ginagawa ko po major shift, which is the TLE major. So, may schedule po yan. MWF is my professional and professional and TLE, TVT at major shift. Yun yung inaaral ko. And then PTH naman is yung
general education. Sabado at Linggo, ako magdi-decide kung magre-review ba ako o hindi or gagawa ako ng lesson plan sa school kung saan ako nagtuturo. So, that's my schedule. May weekly plan pa akong ginawa. So, nagkaroon tayo ng time management. Okay po. So, pangalawa na gagawin ninyo teachers is know your strength and weaknesses. Okay? Alamin nyo po yung strength and weaknesses nyo sa bawat area. For example, sa majorship ninyo, mahina kayo sa electronics, basic electricity. Fokusan nyo po yan, pero wag nyong papabayaan yung strength ninyo. Okay? So, magbasa pa rin. Magbasa ng magbasa. Pag walang ginagawa sa, sa school, nakabakante ako, nag-lunch or break time, so wala namang ginagawa. So, ang ginagawa ko, meron akong flashcard. Meron akong index card. So, nandun lahat ng inaaral ko. Hindi ko lang siya minememorize, kundi ina-analyze ko. Kasi sa actual board examination, walang definition kang makikita dyan, teachers. It is more on what? Analyzation. You need to use your reading comprehension and metacognitive skills. Okay? So, yun yung gagawin ninyo pag kayo nag-take ng board exam. Know your strength and weaknesses. Okay? Time management. Know your strength and weaknesses. Ano pa? Pangatlo. So, since pasmado nga po si Teacher Grace, I decided na habang nagre-review po ako, hindi po ako nagsusulat ng A, ng B, ng C, saan sa notebook. Ang ginawa ko po, nagpa-print po ako ng Scranton sheet. Okay, yung Scranton sheet dyan, pinaprint ko po yan, doon na po ako nagsishade. Nagsishade na po ako doon. Kasi sa Scranton sheet, teachers, kamukhang kamukha yan sa actual board examination. May nakalagay din dyan na set A, set B, nakalagay dyan yung subject, nakalagay din po dyan yung number, NOAA number, and then aside of that, yung name ninyo, tsaka yung gagamitin ninyo. May mga instruction doon. Mababasa nyo rin. So, bakit nagpa-xerox ako ng mga Scranton sheet? It's because, teacher, I want to master the safe shading. Kasi nga, may mga possibility na bumabagsak sa board examination dahil sa mali ang pagka-shade. Okay? So, kaya, minaster ko po yung shading. Okay? So, yun po yung techniques na ginawa ko nung nag-review ako, nagsa-self-review ako, yun yung ginagawa ko. So, pag may mga times na hindi ko talaga maintindihan yung binabasa ko, pumupunta ako sa University of YouTube. Okay, for example, sa Philosophy of Education, there's a lot of educator, instructor na nagtuturo sa Philosophy of Education. So, pag hindi ko siya magets agad-agad, kasi metikuloso ko nung nagre-review ako, nagsisearch ako, iniintindi ko kung bakit ganito, ganyan. Kasi pag nag-memorize kayo, walang memorization sa board examination. At mahirap, magugulat kayo, nabasa ko to pero parang nahihirapan ako. Okay? So, pang-apat, teacher, inalam ko yung techniques and strategy na alam ko na mas mapapadali ako sa board examination. At inuurasan ko yan. So, yung technique na ginawa ko po is the power of elimination. Hindi ko po hinahanap agad yung tamang sagot. Hinahanap ko yung mali. Nag-i-eliminate po ako, teachers. Okay? So, nakatulong po yan nung nag-take ako ng board examination last September 2023. And I hope makakatulong din po ito sa inyo, especially po sa mga magte-take ngayong September 2026 board examination. So, thank you, teachers! Paki-click and paka-subscribe naman ng aking YouTube channel. Mabuhay! Thank you!